Ayan ha. Tulala ka na naman sa kawalan. Saan ka na naman nakatingin? Ang layo na naman ang narating ng imahinasyon mo. Wala na kayo nun. X na, B, wala na. Maasa ka na naman eh. Sinasabi ko sa iyo ha. Pagka ganitong Sunday, huwag nang iniisip ang mga X. Pass is pass. Tapos na, end na ng chapter. Oo, sinasabi ko sa iyo eh. Sa mga humuhugot ngayon, sige nga, i-share nyo sa amin anong hugot nyo sa buhay-buhay. Diba? Pero syempre ngayong Sunday, buhay na naman ang ating dugo. Para sa isa na namang Sunday session na umati mong kwentuhan, chikahan, emehan. Diba? Saan ka pa? Malalang emehan. Diba? Basta pampasaya at pampakilig. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig dito sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo. Yes! Dito na tayo sa True. At syempre sa mga nakatutok din dyan at nanonood sa 1PH. Hello! Ayan ha, teleserbisyo para sa Pilipino. Tingnan mo nga naman, diba 2 oras na naman tayong magkakasama, magkakabonding, kaya naman pupunuin natin yan ng pag-ibig, pagmamahal, at extra special feels pa ang inyong hapon. At yes na yes yan dahil ready para yaro siya balasya na ba? Diba? Gusto mo yun? Nag-invento ng salita. Nabubulol ang inyong DJ. Ready na po para yan. Kasama nyo nga today ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Yes! Happy to serve! Diba? Happy to serve tayo always. Dito pa rin sa GVGV na radio show. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Match Made. Eto na ha. Alam nyo na to. Knows nyo na to talaga. Meron tayong mga ipapakilala dito. Isa na dyan yung ating Heart Hunter at ikikwento niya sa atin ha. Ang kanyang buhay pag-ibig. Ang kanyang mga natutunan o mga heartaches at iba pa. I-share niya yan sa atin. Buong tapang niya yan i-share kahit na nanonood at nakatutok ang ex niya. Naku po. Charot lang. Pero syempre tayo naman susubukan siyang pakiligin. Ayan ha. Sabay sa kilig natin. Kasi may ipapakilala tayo na talaga ng mga, 2 sweet na cupids ha, na susubok na magpatibok ng kanyang pihikang puso. You know what I'm saying? Subok lang naman. Itatry lang natin kasi di ba malay mo mag-work. Di natin alam. Malay mo. Pero eto na ha, malay mo, maghimala. Yes! Miracles ng malala. Alam nyo naman yan dito sa Match Made. Always hopeful lang tayo ha. Kaya naman, yan talaga ang ipupush natin for today's video. Ang maniwala sa himala ng pag-ibig. May himala! Ganon. Kaya sinasabi ko sa'yo, ikaw na nakatutok ngayon, kung matagal ka na talagang nakaka-experience ng heartaches, o marami ka nang napagdaanan sa pag-ibig, o kaya naman lagi kang iniloloko, lagi kang iniiwan, o matagal ka na naghihintay ng jowa, lagi mong isipin, may himala! Yan. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Gusto nating lahat. Yes. Kaya naman eto na ang ating bisita for today. Sinasabi ko sa inyo, napakahusay na aktor ito. Talaga namang love na love siya ni Lord. I mean, love din naman tayo ni Lord, pero parang grabe ang pagka-love sa kanya kasi marami siyang talent. Nagbuhos ng talent si Lord, sinalo niya. And speaking of talent, ready na siyang sumabay sa pagbabahagi pa ng pag-asa at inspirasyon ng much-awaited series na Ang Himala ni Nino Bongga. Diba nga? Pero ito ang tanong ha, ready na kaya siyang buksan ang kanyang puso for a special someone na... Ano daw? yung DJ yung paos.
Eto na siya, one of the country's rising stars, Kitch Minamoto! Hello po sa lahat ng nakatutok dyan. Grabe. Magandang hapon po. Hello, DJ Ana Ramsey. Fresh na fresh. At syempre kasama natin si Doc ngayon na naka-fink Yes. for today's video. Ay, fink sa TV pero red siya sa actual. And Kitch, how are you? It's been so long. Wow, kala mo naman talaga. medyo kinakabahan, DJ Ana. Bakit ka kinakabahan? Medyo malamig pala dito sa studio. Malamig, kaya nga nag-hoodie na ako. Tapos na ang pagtitiis ganda. Pero feeling ko this time, baka uminit ang hapon natin. Ay, feeling ko rin talaga. Nararamdaman ko rin yan. Oo. Pero Kitch, kwentuhan muna tayo about your, Nakabahan ako love dyan, life. Ayan na ha. Nakabahan ako dyan. Simula na to. Si DJ Ana. Ay, wala Uy, pa. ang aga ng iyakan natin. Wala pa pala. Kala ko dyan. Pero Kitch, ikaw ba naka-experience na ng true love? Always. Always? Wow. Sana all. Oo naman. Oo naman. Okay, so anong feeling na ma-experience? Kasi ito hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ma-experience ang true love. Pwedeng nasa isang relasyon ka, pero hindi true love yon, di ba? May mga ganon. Pwedeng matagal ka na sa isang relasyon, pero hindi mo siya makakonsider na true love, di ba? So, parang napaka-privilege mo na ma-experience mo ang true love. Anong pakiramdam nun? Sa akin, ang sarap, parang nandun sa cloud na yun eh. Masaya na pagbago. Pero feeling ko, mas mafe-feel nyo yung true love, mas lalo na pag dinadaanan nyo na yung proseso ng life. Oh yeah? 'Di ba? Kasi hindi naman all the time puro masasaya eh. Meron Tama. din mga lungkot. Pero habang dinadaanan nyo yung mga problema, yung mga uncertainties sa buhay nyo, paano kayo magiging partner? Paano kayo magiging team sa Tama. pagsagot ng mga problemang yun? Oo. At sabi nga nila, hindi mo pa na-experience ang true love kung hindi ka pa talaga nasasaktan, di ba? Ay, totoo. So ikaw ba, since nasabi mo na experience mo na ang true love, ilang beses ka na ba nasaktan? Parang ang sakit-sakit eh. Ang sakit! Ang sakit-sakit. Gaano ka sakit? Yung last time, ganun. Ay! Naku mapapahugot tayo dito ako mag-open up sa Ay, ayun o. relasyon. So never mo pang na-share yung personal life mo when it comes to, yung love story na na-experience mo? Oo, DJ Ana, sa totoo lang, medyo pribado ako pagdating sa relasyon. Ay, talaga? Oo, hindi ko siya masyado nalalabas. Siguro, dahil mas okay na tahimik lang. Well, yes. Actually, malaking factor yan talaga, no? Kapag ka yung personal life mo, yung love story mo talaga, parang, yung kayo-kayo lang. It's not secret, pero alam mong kayo-kayo lang, walang mga nakikisawsaw. Kasi maraming sawsawera sa sa labas ng alam mo na, outside world talaga. Pero syempre, dito sa Matchmade, susubukan nating ilabas ni Kitch ang kanyang istorya. Wow! Totoo. Oo. Ito ang totoong himala. Ayan ang himala. Kasi ma-share niya yung love story niya, yung heartaches niya, di ba? Ayan. So, ano ba yung kumbaga yung worst na na-experience mo na nasaktan ka talaga sa pag-ibig? Siguro yung malaman ko na hindi na kami same page ng partner ko. Oh, that's Kasi nung una, same page kami. Parang nasa part 2 kami, tapos biglang siya nasa part 5 na. Bakit ako, tumatalo? Bakit ganun eh. Pero yung feeling ko, hindi ko rin siya masisisi kasi sa buhay, umaandar talagang bawat araw, hindi ka pwede magpahuli. Totoo yan. Naniniwala na lang din talaga ako sa destiny na kung may mga tao kasing nandyan lang sa'yo sa moment na to, para siguro matuto ka, mag-grow ka, and siguro para mag-iba yung perspective mo sa mga darating na taon. Totoo. Siguro may mga tao talaga na dumadaan lang, meant na dumaan but hindi siya meant to stay. Yeah. Para ma-experience mo yung certain I don't know, certain feeling ko yun talaga yung life eh. Yung Yes. experiencing life, meet people, magkaroon ng heartaches para mas tumibay ka, mas Totoo. maging mature ka pagdating sa mga next relationships mo. So ito, hindi kayo nagkita sa isang page, magkaiba kayo ng page. So ano bang gagawin pag magkaiba kayo ng page? Tinry Ano ba? naman namin. Ano ba? Actually, tinry namin bumalik sa page 4, pero Oo, page 4, pero ayaw niya, no? Oo, eh. Advance siya masyado, nag-page 5 Masyado siyang agad. advance. Gawa rin siguro ng age. Okay, so talking about age, sinong mas matanda sa inyo? Mas matanda siya. Oo, pero hindi ko na sabihin kung ilang years, pero mas Okay, matanda mas siya. matanda siya. Pero- So is this the first time na nagkaroon ka ng relasyon na mas matanda yung Siguro person? na mas malaki.
Na mas malaki lang. Kasi usually meron talaga akong mga naging ex na mas matanda. Pero ito, iba yung setup eh. Parang Okay. mas matured. Kaya parang natuto rin naman ako. Oh, okay. So, ano ba to? Parang, Kinakabahan ako, kinakabahan ka Lana. ba? Patagal na patagal. Okay. Pakakabahin pa kita. Okay. Charot. Hindi, ano ba to? Preference mo talaga to na parang gusto mo mas matanda yung nakakarelasyon mo? Kasi may mga ganung tao, let's admit. Oo, totoo, Ito yung gusto totoo. ko, mas matanda sa akin. Kagaya ko, ako gusto ko mas ano rin sa akin, mas matured sa akin. Ganon. Nung bata-bata ako, oo eh. Pero Okay. nung lumagpas na ako ng 20s, parang sabi ko, minsan may time na gusto ko naman mas younger sa akin ng onte, mga 1 Okay. year. Ganon. Pero, ito, di ba kasi ang love, ano yan eh, hindi mo masasabi. I know. Basta pag tinamaan ka, oh my God. Oo, minsan Sa'yo nga na yung, ako. totoo, minsan nga yung hate mo na tao, hindi mo akakalain, siya pala yung magkakatuluyan mo. Totoo. Diba? Kasi may kilala akong ganun, hate na hate nila yung isa't isa, maya-maya mo, iba na, hindi na hate, love na ang nararamdaman nila, di ba? So, kagaya ng sinabi mo, hindi mo masasabi talaga kung saang kaninong tao ka mai-in love. Totoo. So, ito bang past mo, itong recently nakaka-break mo? Gusto ko inaabangan niya yung question ko. Tapos parang may senyas siya. Ayusin mo yung question. Oo, hindi. Itong past na, itong recent na relationship mo, kumbaga, ano yung mga biggest lesson na natutunan mo doon na being in a relationship with someone na mas matanda sa'yo? Siguro, yung pagbalanse talaga ng life. Okay. Ang dami kasing layers eh. Mas lalo na pag tumatanda ka, ang daming factors na dapat i-consider para magtuloy kayo. Yun nga, actually, naisip ko kanina nung binabasa ko yung mga questions din, naisip ko na parang ang love pala talaga or relationship, hindi sapat na mahal nyo lang yung isa't isa. Oh. Parang sobrang dami talagang dapat Daming i-consider. factors. Oo. Totoo yan. Kasi magkaiba kayong tao. Magkaibang personality nyo, magkaibang upbringing ninyo, ang environment na kinalakihan nyo, and then you've decided na parang maging as one kayo. So, may mga conflict talaga. Yeah. 'Di ba? Meron at merong adjustments, 'di ba? So, may mga pagkakataon talaga na hindi kayo magkakaunawaan, magkaiba kayo ng desisyon, hindi isa yung yung paniniwala ninyo, no? And I think that's the beauty of relationship. Totoo naman. Kasi natututo kayo sa isa't isa, 'di ba? And with Kish, yung na-experience niya na yon na magkaiba na kayo ng page. So, paano kayo nag-decide na finally na, okay, let's just end this? Bakit? Ano yung pinaka breaking point na ang layo na ng page mo? Bakit nag-decide kayo na let's just end this relationship? Yung part siguro na parang nawawalan na ako sa picture ng life niya. Ay, Nawawalan ang na, sad. hindi, nawawalan siya ng oras, nanginginig pa ako. Nakikinig ba siya ngayon? Charot! Kung nakikinig ka man, salamat. Salamat. Thank you pa rin. Parang, actually thankful ako kay Lord na sa mga past relationship ko, wala namang sobrang negative. Parang okay naman yung paghihiwalay Wala namin. ka namang na-experience na cheating. Wala naman. Wala naman. so far. Oo, ako rin, hindi ko rin siya gustong gawin. Parang, importante rin talaga na kinikilala mo yung dinidate mo una pa lang eh. Yes. Para at least alam mo na hindi ka rin masasaktan. Kasi minsan alam na nga natin ganito yung klaseng tao na to, pero tutuloy pa rin natin. Oo. Go lang kasi baka mag-iba siya pagkamina. Oo. Baka kasi babaguhin niya because of me. Kasi love niya ako. Ganon. Di ba? May mga ganon tayo. Pero thinking. naman yun, lahat naman siguro tayo nagdadaan din doon sa ganung Yes. pag-explore. Gawa ng lahat naman tayo nagpapakatanga, di ba? Hi, stupid love. Namainlove ako sa iyo. Kala ko yung pag-ibig mo ay tunay. Pero totoo, minsan talaga nagiging blinded tayo and hindi natin nakikita na mali na pala yung tao. Binibigay na ng nasa taas yung mga signs na hindi siya yung the one for you. Pero ikaw pinipilit mo pa din. Diba? May mga ganun ka bang moment na na-experience sa love? Oo, actually ito, gusto ko sana nga itry ipilit, pero kasi ako mas inuuna ko, pinaprioritize ko talaga yung sarili ko. Tama. Sa lahat ng bagay, sarili ko talaga. So, nung time na yun, nakikita ko nagiging toxic na ako sa kanya. And it's not helping me sa sarili ko. Siyempre, kung nagiging toxic ako sa kanya, yung brain ko, kung paano siya nagpo-function, hindi healthy. Para sa akin, kung paano umaandar yung isang buong araw ko, iniisip ko siya. So, sabi ko, baka it's time na to, move
forward na Totoo. mag-isa. Para hindi ko na siya naisip, gano'n. Yeah, and just to add, no, yung self-love is never selfish. It's never selfish na unahin mo yung sarili mo. Na, of course, sarili mo yan eh. Siyempre, how can you give love to someone kung ikaw ubus na. Totoo. So, kailangan i-prioritize mo na punuan yung sarili mo para makapagbigay ka ng love. 'Di ba? So, yan, I think, siguro yan yung mga ibang very, very relate din yung ating mga kapatid na nakatutok ngayon, no? And dito nga, syempre, bukod kay Kish, kasama rin po natin, mga kapatid, ha, sa ating Sunday Usapang Pag-ibig. Of course, ang ating resident expert na si Doc Camille Garcia. Doc, hello! Hi! It's so nice to be back. And sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. DJ Ana, Ay. the ever beautiful. Oh, thank you so much. Wow. Pero ayan, kanina nga nabanggit nga natin yung himala ng pag-ibig. Oo. Ano ba yung mga maituturing natin na miracle of love? Okay, una-una siguro, pag sinabi natin na talagang may himala ang pag-ibig, it's because of the fact na nagiging meron itong tinatawag na transformative power. Ano yung transformative power? Kasi kumisan pag na-in-love ka, parang nababago mo yung sarili mo. Di ba? Sabihin mo, Napapangiti si Kitch, parang nagawa na niya yun. parang, ang tendency parang sabihin ganun, ay, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako inom ng alak, di ba ganun. And it even comes to a point na nagiging better version ng sarili mo. Di ba? Yes. Yan. And then secondly, siguro, sabihin na natin ang power ng love. It's yung yung unexpected nature na kumisan nakakagulat, hindi mo ina-anticipate pero dun ka makakakita ng taong mahal mo. Ay, totoo. Yung di ba parang, ay, ba't ganun? Yes. Di ba parang hindi naman ako naghahanap dito sa Totoo lugar na to. yan. Oh my God, may naalala. May naalala ko, charet. Pero totoo. Totoo yan, Doc. Totoo yan. And then, siguro, sinasabi rin natin yung connection and understanding. Malaking factor yun na bigla na lang na nagiging parehas yung paniniwala nyo. Tapos yung biglang kahit na hindi ka marunong lumangoy, biglang sasabihin mo, ini-enjoy ko rin yung swimming. Di ba? Yung mga tipong gano'n. Tapos sasabihin, ay gusto ko yung nature. Tapos kahit alam mong di ka naman mahilig doon, biglang humilig doon. Biglang nature lover na siya. Oo, di ba? Tsaka yung iba biglang nagiging hiker kasi yung jowa nila, yung mga nagiging diba? maliligo, hiker or adventurous, di ba? And then definitely, siguro isa dito sa talagang power of love is yung being able to sacrifice at saka yung altruism involved. Bakit? Ano ibig sabihin? Pag yung talagang kailangan magparaya ka na, nagpaparaya ka, hindi mo rin alam kung bakit nagagawa mo yun. Siguro dahil sabi mo nga, mahal mo yung tao, kaya you're setting this person free, or kaya naman, kung talagang hindi na kayo dapat sa isa't isa, ginagawa mo yung paraan na maging maayos yung paghihiwalay nyo, hindi kaya nang sasabihin mo ng basa-basa ganun lang eh. Probably it's because of the fact na mahal mo yung taong yon at doon natin sasabihin yan ang himala talaga ng pag-ibig. Maraming nagagawa. Totoo yan. At saka yung himala ng pag-ibig talagang kahit harangan ka ng kahit anong itak dyan, harangan ka, tatawirin mo ang bundok. Di ba? Totoo yan. Ganun, harangan ka ng sibat. May mga ganyang kasabihan tayo, di ba? Gagawin at gagawin mo talaga sa ngalan ng pag-ibig. Totoo yan. Ganun ka-powerful ng love at yan ang himala ng love. Nababago ka niya. Pwede kanyang sirain or pwede kanyang buuin. O, diba? Naghulaan pa kami ni Doc. Pwede kang buuin, sirain, ang dami niyang pwedeng maging effect sa buhay mo. Ikaw ba? O, bakit to? Ano? Kinamahan na naman siya. Oo. Pero ito, mamaya natin na tatanungin pa ng more questions itong si Kish, nakahinga siya ng malalim. Oo. Ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at kamatch made online? Ito, sabi ni Dayan Esguera sa Pasig, napakagwapo ni Kish. Diyos ko, parang ang sarap pakasalan. Grabe naman, agad-agad.
Kasal agad? Oo. Eto, sabi naman ni George Lontok sa Mandaluyong, Kitch, ako na lang ang mahalin mo. Please, been following you since Game Boys. Napakahusay mo. Ang gwapo mo pa. Ikaw na talaga, be. Love you. Wow. Grabe talaga kayo. Masyashado kayo. Oo. Nako, ang daming mga comments ha ng ating mga kamachis dyan. Mamaya, tuloy-tuloy lang ninyo ang pagko-comment din dyan ha dahil mamaya kikilalanin na po natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ni Kish, ang kanilang mga kwento sa pagbabalik yan ng inyong paboritong matchmaking show sa radyo, Matchmade with DJ Anna Ramsey. Hello! Nakatutok pa rin kaya sa hottest dating show ngayon sa radyo. Ito ang Matchmade with DJ Anna Ramsey. Aha, and this time, heto na talaga ha, kikilalanin na natin ang ating mga Cupido. Uy, eto na ha, ang ating first Cupid. Siya po ay 21 years old from Silang, Cavite. Maria Cereyes Tera. Hello! Maria! Hello po. Ayan, bati ka sa mga kapatid natin. Hello po. Good afternoon. I am Maria Sidea Bejeros Terra from Silang, Cavite. Enjoy watching. Oh, enjoy watching habang nanginginig siya. Kinakabahan. Kinakabahan, giniginaw. Yup. Okay lang yan, mag-relax ka lang dito. Oo, alam mo naman kami dito sa Matchmade, parang magtotropa lang tayo dito. Diba? Kamusta ka naman? Kamusta ang life mo? Actually, I am busy po sa mga pageantries and runway models po. Uy, bongga. So, gano'n ka nakatagal dyan sa linya na yan? Actually po, 2 years po. 2 years. And sa 2 years na yon, so far so good. Yeah, so far so good po. Okay, very good, ha? Estudyante. Very good student. Charot lang. Dahil pinapaalis ko lang yung kaba mo. Oo. First time mo ba makakapag-guest sa mga ganitong radio show? Opo, first time po. First time. Okay lang yan, relax ka lang. Pero gusto kong malaman, kamusta naman ang iyong puso? Ngayon po, ang aking heart ay masaya kasi nakatabi ko siya. Wow! Ang galing ah. Kish, sinasabi ko sa'yo, mabilis to ah. Gusto ko yan. O, di ba nga? Sorry. Happy, oo. Yes, super happy po. Super happy. Pero ikaw ba, kagaya ni Kish, may na-experience ka na rin ng magkaiba kayo ng page? Opo, actually po, meron. Meron na. Yeah. Nakailang relasyon ka na ba? Isa pa lang po. Isa pa lang. Okay, dun sa isa na yon, anong level ng sakit yung naidulot nun? Level 2. Level 2? Ay, level 2 lang? Yeah. Ay, hindi masyadong Hindi masyadong Masa- okay yung sakit. Okay. Bakit? Opo. Ano bang, if you don't mind, and if okay lang i-share, ano ba yung naging dahilan ng nyo? Actually pagkakahiwalay? po, kaya hindi siya sobrang sakit kasi it's micro-cheating. Ah. And nakikipag-chat siya sa kababata niya which is previously niya pong nakakausap or ka-MU-MU niya. Okay, so pinagsasabay kayo. Parang ganun na rin po. Oo. So, paano mo nahuli na meron siyang sinachat-chat? Naku, yung mga chat-chat na yan talaga. Dapat sinasabi ko sa'yo. Dapat yung mga chat-chat, may privilege lang yan sa mga loyal lang. Like me. Tara! Oo. So, paano po, nalaman? Pagka-open ko po ng phone niya, Oo. nakita ko po yung chats nila about that. Paano mo nakita? I mean, okay lang na alam nyo sa isa't isa yung password ng mga phones? Ganyan? Opo. Ah, okay. So, open kayo na sa simula ng relasyon, bibigay ko yung password ko, yung number ko, ganyan. Yeah, para sa security po ng isa't isa siguro. Talaga? Yeah. Mga kapatid, i-comment nyo nga sa amin kung kayo din ba, kagaya ni Maria, na kailangan talaga pag nag-start ang relasyon, ibigay ang mga password. Kailangan alam ko yan. Oo. Kasi may mga iba ganyan talaga, no? So, magkakaiba naman talaga tayo. And personally, ako kasi, parang meet siya talaga ng pag-aaway yan. Pero, of course, ibang level na yan kapag may nafe-feel ka ng something or, of course, tayo mga girls, may mga instinct tayo, yan ang gifts natin. Ikaw, sa case mo, bakit mo naisipan na this time, bubuksan ko yung cellphone niya? Actually po, first time ko siyang buksan. Ah, talaga? Yeah. So, hindi ka regularly nag-check? Hindi po. First Okay. time ko yung buksan and then pagka-open ko po, dun ko po nakita yung mga chats nila na nagkita, ganon, they meet up. Ah, nag-meet Opo. sila. Kaya parang Saan sila nag-meet? sa milk tea shop. Milk tea shop. Milk tea shop. Tsare. Sa milk tea shop. Okay. So, nakita mo doon, meron silang mga landian, may mga sweet-sweetan sila doon. Ano mga nabasa mo na talagang nag-trigger sa'yo ng galit? Ano po,
super napasaya daw po nung girl si ex. So parang, di ko ba yung nabibigay sa'yo? Hello, bakit ka nga ba ganyan? Hindi ka ba napapasaya? Parang gano'n, no? So, anong ginawa mo nung nalaman nung na meron pang isang babae? After po nun, parang, after po nun, Mga ilang after? Chareng. actually po, nung nalaman ko yon, parang nawalan na ako ng gana. Parang, it's over. Kasi, parang pag may second choice, kailangan hindi ako yun. Kasi, Tama. pag ako na dapat, ganun. Kumbaga, kapag sa isang relationship po kasi kailangan hindi na, wala nang second option. Parang, kung ikaw, kung Totoo. ako. Mamili ka. Opo. Isa lang. Hindi dala-dalawa. Gigigil ako eh. Chareng. Okay. So, yun yung naging istorya mo, no? So, after nun, hindi ka na muna pumasok sa isang relasyon. Hindi. Ikaw Wala nadala na. ka na ba? Nadala? Hindi naman. Super po. Parang nakakatakot na mag-commit kasi hindi na siya worth it. Parang sa Gano'n kayo ngayon, katagal nito? 1.5 year po. Uy, matagal-tagal rin ha. And dun mo siya talaga nahuli and finally, anong naging reaction niya nung sinabi, finally, it's over? Wala lang sa kanya, ganun? He tried to communicate pero for me, hindi na siya worth it. Kasi nagawa niya na. So, merong possibility talaga na magagawa niya na in different way po. Oo. And good thing, talagang inilaban mo. Inilaban mo na hindi ka nagpakamarupok. Oo. Ayan na nga po ang istorya ng ating first Cupid na si Maria. Eto naman, kikilalanin naman natin ang ating Cupid number 2. Siya naman po ay mula sa Muntinlupa. Siya ay 23 years old. Ayan na nga, i-welcome na natin si Arnaline Cruz. Hello! Hello po. Hello po. Hi, DJ Ana. Arnaline. Ang ganda naman ng name mo. Yeah. Arnaline. Arnaline. Opo. Muntik nang Arnaline. maging Sorry. Arnaline. Hindi ko alam bakit. Parang baho na. Ay, Abaho. charis. Okay. Arnaline, kamusta naman ang buhay mo? Okay lang naman po. Okay lang naman po. Okay Ngayon po, lang. as of now, nagbi-business po ako ngayon. Wow, as a businesswoman. And yun, pageantry. Girl Pageantry boss. and business. Okay. Anong Ayun. business mo? Breads and coffee. Oy, sarap naman. Ay, sorry. Ano? Mga ilang oo. Sorry. Hindi. Uy, so nagmo-model parehas kay ni Maria. Yes, Gaano yes. ka, magkakilala ba kayo? Hindi. Sa isang screening, nagkita kami. Ay, actually, dalawa. Dalawang screening, nagkita na kami. And then, ayun, ngayon ulit. Lagi kami nagkikita. Lagi kayo tatlong beses na. nagkikita. Okay. So, gaano ka nakatagal? 2 years ka na rin ba sa modeling? Last 2022, nag-start po ako sa pageant. Ayan, Okay. yung first pageant, nanalo agad ng title. Oh, sorry. First yun. Bakit? Jar. Ba't kayo nangyayaalam? And then, ayun, yun lang po. Parang mga 4-5 lang po yung naging pageant ko. Since that. Okay. Dun sa pageant world, meron ka bang mga nakikilala o mga umaaligid-aligid sa'yo? Wala naman po. Wala naman. Pero yung last na relationship ko, galing siya sa pageantry. Okay. And Nagpa-pageant itong last relationship mo, ano ba to? Parang something na ite-treasure mo, something na itapon na lang natin. Yung memories na yun. Siya is the treasure. Kasi, The treasure, oo, kasi okay. may masayang memories din naman kami. Talaga? Oo, meron din naman na, Okay. Hindi, pero ano yung reason bakit natapos yung relasyon? Oo. Yung reason kasi, siya eh, like, pag nag-kaaway kami, hindi niya ako kinakausap ng ilang araw. Parang ilang ang hirap. days? Pinakamatagal? Ilang days? Isang linggo. Isang linggo? Parang, di ba, pag love mo yung isang tao, parang hindi mo siya matitiis ng kahit ilang araw lang. So, Oo. sabi ko nga parang, para sa akin, maximum na yung 3 days na hindi niya ako, matitiis na ako. Kasi parang, bakit niya ako natiis ng 1 week? 1 week? Di ba? Parang, ang hirap. Parang, So- ano ba nasa isip mo? Oo. So, pag nag-aaway kayo, laging 1 week bago kanya pansinin, ganon? Kahit siyang may kasalanan? Ay, talaga? Ano daw rason niya? Bakit inaabot ng 1 week? Mahaba ayun naman. nga daw. Haba naman yung magtampo. Ayun nga. Sabi niya kasi sa akin, galit daw siya noon, and then galit Oo. kami sa isa't isa. Parang pag nag-usap kami,
lalong magkaroon. Mataas ang emosyon. Oo, ganun. So, parang gagawan niya muna ng space kaming dalawa. Ah. Oo, each other. Pero wala namang cheating na naganap. Wala naman. Pero nakikita ko kasi siyang nagla-like sa mga post. Oh, Oo, pero sa akin, niyoko na sa mga babae. Mga babae. Pero pero sa akin hindi siya nagla-like. Hindi siya nagla-like Kahit sa'yo? isang post. Ah. Sana hindi niya mapanood. Yun lang. Sana hindi niya mapanood. Pero shout out to you. Correct. Hindi, joke Alam mo, kung ako tatanungin, kayo mga kapatid, sige, tanungin ko muna kayo, masama ba na yung mga jowa nyo nagla-like ng post ng mga iba, ng mga babae? I-comment nyo nga dyan kung masama ba yon, ano ba, considered ba yan as micro-cheating? Sige, I wanna know. Pero para sa akin lang naman, well, for me, ako lang naman to, Anna Ramsey, wow. Para sa akin, no problem. Pero i-like mo rin yung akin. Di ba? Doon na talaga ako magtataka. Kung like ka ng like, pero yung sa akin, di ka nagla-like. Oo, kukutusan kita. Hindi, yun, di ba? Ako, sa akin, sige, mag-like ka ng picture dyan ng mga babae, ng mga Exactly. kinang, ganyan-ganyan. Oo, pero siguraduhin mo na yung mismong partner mo, nilalike mo din. Yes, So, there's exactly. something wrong talaga Yeah. na magtataka ka, bakit yung sa akin, hindi nga naman Yes. nilalike. Oo. Even So, supporting my business noon. wala Hindi rin talaga. naman. Bakit daw? Ano ba to? Napag-usapan sabi niyo niya, ba? hindi niya raw po nakikita sa sa newsfeed niya. Kaya hindi daw napapadaan, kaya hindi niya nilike or... So hindi rin niyo binibisita yung profile mo, no? Ewan ko. So yun yung reason niya. Marami. Opo, yun daw yung reason niya. And then, yun po. Parang may iba ka pa gusto sabihin. Hindi kasi. Hindi, isa rin yung parang, alam mo yun, parang nagpa-follow siya ng follow back ng mga babae. Kahit kami na. Pero, ang okay lang naman sa akin kung kakilala niya talaga, personally. Pero hindi hindi niya niya naman kilala. palang kilala. Parang, Oh. dun lang nakita niya lang sa IG, ganun. So, parang, bakit? Anong rason? Bakit Parang kailangan pa mag-follow back? mapapa-question ka nga. Oo, Kasi kung hindi mo mapapa-overthink kilala. ka. Yes. So Tsaka- mahilig siya doon. Oo, Adriana. And then, Kasi parang mapapa-overthink ako, kasi nga hindi kami nag-usap lagi. I mean, yung usap kasi namin recently, parang more on updates na lang eh. Okay. Tapos, hindi rin nga kami nag-video calls eh. Hindi kami nagko-calls. Parang hirap, parang Oo. mapapaisip ka talaga. oo, bakit ganun? Jowa ko ba talaga Oo, to? Or jowa ko ano ba ba? talaga. Ano ba? Option lang ba ako nito? Meron talaga siyang main jowa? Parang ganun, ano? Naiyak ka? Dapat siya ang mahiya. O, di ba? Oo. So, ilang years kayo nitong guy? Saglit lang naman kami, mga 6 months. 6 months. Kasi sabi ko sa sarili ko, parang ayoko mag-settle ng ganito. Oo, parang crumbs lang yung inaano Ayaw sa'yo, mag-settle sa binibigay. Oo. Tama, good for you, girl, nagising ka. Oo, syempre gusto natin 100% love, Yes. 'di ba? Yung buong-buo, tunay na tunay at may assurance na ako lang, 'di ba? Hindi yung lagi kang pinag-overthink. Ang hirap no, nakaka-stress na nga ang mga ganap sa labas sa outside world. Tapos 'di ba, may mga ganyang pagpa-overthink pa sa'yo. Pero salamat sa inyong mga kwento, mga cupids. Ayan ha, at least may pauna na tayong idea sa ating mga cupido. Pero let's get to know them more. Hanggang saan naman kaya ang kaya nilang patunayan para mapili ng ating heart hunter for today na si Kitch. At sa puntong ito, ang ating ang paandar ay pam-param-pam-pam sa farm. Wow! Gusto mo yun? Oo, ano bang meron dyan sa pam-param-pam-pam na yan? Ang rule lang naman natin dito, syempre, pagalingan sa pagpapapam-pam. Oo, pagbibida-bida. Ganon. Bida-bida. Oo, magugustuhan ka lang din naman. Kung magugustuhan ka lang din naman, syempre ni Kish, di dapat ibida mo na yung sarili mo. Pero syempre, hindi lang dapat kay Kish, dapat pati rin sa mga taong mahal niya, sa kanyang family. Ang eksena ha, nasa isang family gathering kayo. Oo, ni Kish. Paano mo mai-impress ang kanyang pamilya? Ayan ha, papaano? Magpapabango ng name. Ganyan. Okay, start na tayo. Let's start with Cupid number 1. Maria, go, go, go. Magpapapampam po ako. Pampam po ba? Magpapamparampam. Oo. Magpapapampam po ako sa family ni Kitch by as a hospitality student and culinary arts student. Syempre ako na mag-iihaw sa family gathering niya. Taray! Gusto ko yung pag-iiha. Ako na ang magluluto and syempre kapag napatikim natin ng luto ang isang tao, lalo na ang family niya, may impress sila. Yun. For me,
sa pagluluto, doon natin showcase kung paano tayo maging isang housewife agad. Housewife. Advance ah. Advance mag-isip. Housewife agad. Yeah. Levels. Doon mo man na-notice yung girl if marunong talaga siya sa bahay, kapag marunong siya magluto. Kasi pag marunong kang magluto, you know how to make his tummy really Really happy. Yeah. Doon mo super makikita happy. ang butterfly in stomach. Yan taray ha. May ba-butterfly ha. Ay, pero totoo yun, malaking factor talaga mga kapatid, no? Parang sa isang gathering na makita yung partner mo na sumasali siya, umahalubilo siya dun sa mga gawain, no? Lalo di ba sa swimming, hindi yung karaoke lang siya ng karaoke, no? Makanta lang. Oo. Or nakatanghod lang. Maganda yung nakikisalamuha siya sa kung anong ginagawa, mga preparation, di ba? Kasi doon Doon mararamdaman na. na mas nagiging close, nagkakaroon ng chikahan. Tama. Okay, thank you so much sa ating ang Cupid number 1. Ito, malalaman natin sa ating Cupid number 2 kung paano siya magpampaparampam. Okay, let's go, Arneline. Ang magpapaparampam. Oo, pampapampam. Pero pala, ang magpapaparampam ako, kung sa kanya cooking, kasi meron kaming business ng tinapay. Okay. Baking. Baking naman. Kasi para sa akin, di ba sa mga magulang, feeling ko mas preferred nila yung mga tinapay. Ayun. So Kaya, mga pastries, sweets, yun Tinapay, naman. yes, Dadalhan mo sila niyan. Oh, yes. Oo. Or dun mismo ako mag-bake Magbe-bake. para mas freshly baked. di ba? Wow! Ayan o. Tama. Oo. Magandang move yan. Magandang way ng pagpapaparampam yan sa sa family. O, di ba? Yan na nga ang mga sagutan ng ating mga cupids, ang kanilang pagpapaparampam-pam. Pero eto na, nako, excited tayo for today kasi hindi lang kiligan, hindi lang kwentuhan, chikahan. Aba, meron din tayong bigatin na guests for today. Nako, napakagaling ng mga to. Oo, at saka for sure talagang makaka-relate kayo sa mga songs nila. Excited na ba kayo? I wanna hear you! Wow. Live audience. Oo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Basta marami kaming bisita for today. Niyayabang talaga, no? Oo, meron tayo dito mga guests na talagang, ay, nako, very, very talented talaga sila. O, abang-abang kayo dyan. I-comment nyo kung meron kayong idea kung sino mga bisita natin, ha? Dahil more talent habang may mga nakikita tayong bunbunan. Habang may bunbunan kayong nakikita dyan, ganun po talaga tayo dito sa Matchmade. Casual lang po tayo dito because, you know, parang magtutropa lang tayo dito na nag-uusap. Oo. Ganyan tayo dito sa Matchmade. At dahil nga more talent at more music ang ating ibibida today. Ito ha, may magpapasiklap din sa atin, oo, ng kanilang talent. Dito nga yan sa Matchmade booth. Managed by International Talent Agency ng MLD Entertainment ng Korea. Sinasabi ko sa inyo, bigatin talaga sila. Kilalanin natin ha, itong isa pang rising P-pop group mula yan sa reality show na Dream Maker, kung saan nagmula rin ha, yung ating all-Pinoy global pop group na Horizon. Kaya naman, wag na nating patagalin, i-welcome na natin Wilson, Mackie, L, Sad, at Jom, ang mga promising boys ng New Eid. Welcome sa Matchmade, guys! Grabe naman! Alam nyo, yung itsura nyo, parang ang dami-dami yung ligo. Ganun ang itsura nyo. Oo. Ako, pahulas na ako, pero kayo ang dami yung ligo. Ganun ang freshness nila, mga kapatid. Pero bago ang lahat, bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners. 3, 2, Son and you, what's up? This is New Eid. Hello po. Ayan, welcome dito sa Matchmade, guys. Kamusta naman kayo? Alam nyo, may isa kasi ako sa inyong kilala ko talaga.
Sino? Sino ba? Kaya lang kasi iba na yung name niya. Wow! Rebranding. Rebranding. Hindi, nice to see you, Josh. Of course. Alam mo, isa to sa mga nakakakwentuhan ko talaga din before, and isa to sa talagang pangarap niya. Kaya I'm so happy to see you. Oo, na talagang you're following your dreams, pinupursue mo yung dreams, and of course, sa grupo mo ngayon, kwentuhan nyo kami sa naging journey nyo. Paano nangyari yan? You are managed ngayon by an international... Yes, Korean management. Paano ang naging journey ng New Eid? Actually, di ba po, galing po kami sa survival show called Dreammaker. Yes. And then yung nag-rank 1 to 7 po, they were formed as Horizon. And then yung ranks 8 to 16 were given a second chance po para makita po yung talent nila. And those people po ay kami. We were ranked 8 to 16. Kaya sobrang excited po kami na kahit pa paano nagbigyan po kami ng second chance. Bongga, deserve nyo yan kasi magagaling kayo. Totoo. Thank you po. Totoo. And of course, syempre, I'm sure ang dami yung mga naging challenges dun sa competition, no? Yes, boss. And lalo na ngayon na minamanage kayo ng international na management. Paano yung mga training? Kasi pagka P-pop, part ka ng ganyang klaseng group, I heard na grabe yung mga trainings nyo. Kwento, parang paiyak ka na dyan. Paiyak na siya sa mga trainings na naganap. Kwentuhan nyo kami sa mga behind the scenes na nagaganap. Kasi usually yung mga fans nakikita nila yung total performance ninyo, ang smooth ng mga ganap ninyo sa stage. Pero what's behind that? Parang tip of the ice lang yung nakikita ng mga fans eh. So yung nasa ilalim, paano yun? Patingin ng ilalim. Pakita mo sa amin. Ayun po, syempre, nag-training po talaga kaming sumayaw. Like, breakfast po namin dancing, tapos Wow. dinner po namin dancing din. So, wala po talaga kaming choice kundi mag-improve kasi everyday po, we do the same thing over and over. Pero I think para naman din po yun sa improvements namin. And feeling ko naman po nakikita po yun ng mga audience po namin yun. Worth it naman yung pagod natin sa Korea. Oo. At hindi kayo susuportahan ng mga fans ninyo. 'Di ba? Kung hindi worth it yung ginagawa ninyo, 'di ba? Ang galing, grabe. Pero ano ba yung target ng New Eid? Parang years from now, saan nyo ba nakikita yung mga sarili ninyo? Sige, isa-isa. I feel like one of our goal as a group is like to become one of the top P-pop groups in the whole Philippines, to represent also the Philippines to the whole world. Mhm. And hindi imposible yan. Di ba? Yes! Yes! Let's In go, God's New name. Eid. Oo. Go ahead. Sino pang pwedeng sumagot? Siyempre po, gusto po namin maging inspirasyon po sa ibang tao. Nakakaya din po nilang gawin kung ano po yung ginagawa po namin. Tama. And to add to that, Paano? Ngayon, dito ngayon, sa ano ni Ate Ana. and to add to that po, nagsimula po kasi kami from scratch talaga. Some of us can't sing, some of us can't talaga? dance. Pero Wow. nadadala po talaga sa hard work po lahat ng bagay. Kaya sana po maging inspirasyon po kami sa mga aspiring idols din po, tulad namin. Definitely. Pero of course, you want to add something? Hindi na po. Okay na. Mabilis ka usap. Wag na. Okay na ako sa sagot nila. Oo. Pero of course, guys, I wanna know. Kasi kakaiba yung group name nyo, New Eid. Akala ko nga nung New ID. Ano ba? No, hindi. New Eid po yan, mga kapatid. Bakit yun ang naisip yung group name? Okay, so basically po, yung pronunciation is, di ba po, kala nyo po ID. Pero galing po siya kay Sigmund Freud's philosophy na id, ego, and superego. Pero hindi na po tayo magde-delve May deeper into natutunan na that. naman ako. Okay. So basically po, new identity po siya every comeback. So every release po namin, magkakaroon po kami ng bagong concept na ipapakita po sa mga tao. This time po sa debut namin, pinakita po namin is second generation K-pop po. That's why. Tapos, Okay. hopefully sa next comeback ay iba naman pong spice. Oo naman, looking forward kami dyan sa mga iba't ibang klaseng... Sana po makabalik po kami dito. Ay, bumalik kayo bukas. Comeback na po bukas. Agad-agad, balik kayo. O, kakaiba yung ano nyo yung pangalan ng grupo nyo. Sino nag-isip? Kayo din ba? Si Tad lang ba? Kaya po alam niya po yung... Management po. Management. Yes, po. Pero maganda yun yung idea na yun na every time lalabas kayo, meron kayong something new to offer. Yes po. And we were Diba? trained to do every single concept po na iba to sa amin. Totoo. But at the same time, it's a bit of a challenge. Kasi, di ba? So, kailangan panindigan namin tong new ID. So, papaano? Gaano katindi yung pressure nun?
Ano lang po, basta po nag-training po kami for 6 days a week, 12 hours a day. Kaya feeling po naman, kaya po namin siya na Grabe. ma-pull off. Pero kitang-kita namin, guys, kung gaano kayo ka-dedicated talaga and passionate sa ginagawa nyo. Kaya deserve nyo talaga na mas makilala pa dito sa larangan na to. Yes, and I'm sure maraming mga fans ang naghihintay ngayon sa inyong ibibigay na performance. Siyempre, mga pasabog ninyong performance. Kaya naman, huwag na nating patagalin. May hinanda sila para sa inyo, mga kapatid. Once again, please welcome New Eid! I'm back. Yes, we're back. Kayo po ay nakikinig pa rin sa nakaka-happy at nakaka-fresh na dating show sa radyo. This is Match Made! O ayan, kanina nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter. At syempre kasama pa rin natin si Doktora Camille. Doc, ano po ang masasabi ninyo sa ating mga Cupid at kay Heart Hunter at this point? Okay, hindi to love triangle dahil kasi pero kasi gusto ko lang sabihin sa inyo na merong tinatawag tayong triangular theory of love. Ito yung ginawa ni Robert Sternberg. Sabi niya gano'n na when you love somebody, parang kailangan ito yung tatlong elements ng interpersonal relationship. It involves yung emotion, tapos yung sinasabing yung physical aspect nito, at saka yung cognition. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan meron ding intimacy, tapos merong passion, and at the same time, merong commitment. Yung commitment, yun yung sa cognitive. Kasi kung hindi magkakaroon ng tatlong factors na to, parang imposible na talagang you'll be able to see yung, ano ba yung manifestation ng true love. Kasi maaring umabot sa punto na syempre merong iba, it can be a fairy tale. Kasi maraming klaseng theories yan na umpisa, pag kailangan daw ma-experience mo yung tatlong types ng pagmamahal. First, yung sinasabi nga na parang fairy tale ang dating. Di ba iba? Yes. Pag na-in-love ka, parang kala mo Perfect ang gusto. happily ever after. Pero ang dapat mong maintindihan din dito na kumisan after that, naging intense. Yung sobrang grabe na feeling mo talagang siya na, pero hindi pa rin. Pero kung talagang gusto mong sabihin na total commitment, you'll be able to accept the fact na pag merong problema, you'll be able to forgive. Hindi naman sinasabi natin na perfect yung unconditional kasi bibihira yung talagang unconditional. Pero doon natin makikita yung manifestation ng totoong pagmamahal. Kaya talagang babalik tayo. Nasasabihin natin, it's still the miracle of love na pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi mo maintindihan paano nagkakaroon ng ganong klase na bigla mo na lang minamahal yung tao ng sobra-sobra. Totoo, no? Magugulat ka na lang pagkagising mo. I love you na. Wow. Diba? Magising ka na lang yung taong hindi mo naman biglang nagugustuhan mo. Ano po? Pero according to statistics, alam niya, nakakagulat. Baka sabihin nyo, ang mga kalalakihan na mas nag-iisip ng magsabi ng I love you kesa sa mga babae. Ay, talaga? Totoo yun. Sa statistics, sinasabi, merong isang, ang tawag dito, isang survey nung April 2024. Sinabi nila na sa UK to. Sinabi nila kung sino yung mas marami nagsasabi ng I love you. Mga kalalakihan. Kalalakihan. Oo, hindi, yung mga babae kasi parang ninanamnam nila yun. Tapos Oo. ayaw pa nila sabihin kaagad na love yun. Pero Totoo, actually, mahal na no? nila. Totoo. Pinipigil. Kailangan siya una magsabi sa akin ng I love you. Kailangan siya talaga. Hindi pa ako magsasabi talaga hanggat niya sinasabi. Di ba? Totoo yun. Totoo yun. Grabe. Pero meron din mga babae na talagang very, Very vocal pagdating sa ganyan. Oo. At wala silang pakialam. Ako magsasabi ng I love you agad-agad. Di ba? Kanya-kanya lang talaga tayo, mga kapatid. I-comment nyo nga kung ikaw ang unang nag-I love you. Sige nga, we wanna know sa comment section. Pero eto na. Ayan, thank you so much, Doc Camille. Maraming salamat po. Pero eto na ha, meron tayong pa-challenge. Oo, more challenge pa tayo para sa ating mga Cupids para talagang makakapili ang ating Heart Hunter for today na si Kish. Ang portion na to ay tatawagin nating Song Linggong Pag-ibig. Di ba nga mapapalaban kayo dito sa kantahan? Oo. Alam nyo na yan, guys. Syempre, ano ba yung ide-dedicate ninyong song para kay Kish? At syempre, bago nyo kantahin yan, ano yung song at bakit nyo yun napiling kantahin for him? Let's start with Cupid number 1, Maria. Ano yung song na yan? Ang song ko sa kanya, DJ Ana, ay With a Smile. With a smile? Yeah. Bakit with a smile? Kasi to lift him up pa through his career po.
Ay, taray na. May mga baon-baon pa to si Maria, ha? Oo, ano to? To lift. To lift. Okay, may pag-lift. O, mamaya makikita natin. Sige, ready ka na bang kantahin yan? Kahit po ba sintonado. Okay lang yan. Tanggap namin kayo dito. Okay? Alright, let's start. Let's go, Maria! Lift your head. Baby, don't be scared. And the things that could go wrong along the way, you get by with a smile. You can never be too happy in this life. Oh, ang ganda nun. Di ba? Ang ganda nun. Tsaka yung last word, inisip mo kung sure ba yung lyrics? Wala po kasi O, di ba? With a smile. Thank you so much, Maria. O, eto, mapapakinggan naman natin anong hinireding song ni Arneline. Sa akin po, ngiti. Ngiti. Bakit ngiti? Well, may smile pa rin, ha? Oo. Kasi- Labo na ng ngiti ngayon, ha? Mas ano siya, mas gumagwapo siya pag gumingi. Ayan na, ha? Gustong manalo, gustong manalo. Competitive tong dalawang Di ba? Competitive kiss eh. O, eto na. Pakinggan nga natin yan. Arneline, let's go. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso. Sana'y Pilita blanco. Sana, di ko rin alam siya sure yung Bakit lyrics. ganun nga, Kish? Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Ayun naman pala na Kailangan pala itawid. sinasabayan, DJ Ann. Hindi ko alam yung lyrics ko, sorry. Ikaw daw ang magpupuno kasi no naman ng lyrics no yun. Ayun, thank you so much. Talagang nilaban nila mga kapatid o ang kanilang mga bosses. Oo, ha? Anong say nyo sa mga bosses? Kish, anong say mo doon sa mga songs na yun? Nahirapan ako lalong pumili. Ayun. Pero salamat, na-appreciate ko ang mga kanta nyo. At nakikita ko ang mga magandang ngiti nyo rin. Ay, parang kinikilig kayo dyan. Masyado kayo. Sa tong magandang himala, Lord, salamat. sorry. Sa magandang himala. O, ayan na nga. Nako, eto na sinasabi ko sa inyo ha. When we come back, mga ka-matchmate, huling pulsuhan na tayo sa ating mga Cupido. Nako ha, pagalingan pa sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa newest dating show sa radyo, Matchmade with DJ Anna Ramsey. Yes, we're back again. And this time, nako, ito na, hapak na naman dapat talaga ang gigil. Oo, ng ating mga Cupids para mapa-oo ang ating heart hunter na si Kish. At ito na nga sa huling challenge natin. It's Him I Love You, Bill. Pasensya na yung paos nung DJ nyo, ha? Oo. Okay, so ito na nga yung challenge na ito kung saan ha ang ating mga Cupids, ito situation na lang ganap natin dito. Okay, paano kung may isang araw ka para makasama si Kish? Ayan ha, ano ang mga gagawin mo para mapaniwala pa siya sa himala ng pag-ibig? Ayan. Nag-iisip na po sila. Okay, ano ang gagawin mo para mapaniwala pa siya sa himala ng pag-ibig? Okay, let's start with our Cupid number 1, Maria. Hindi na po ako lalayo sa aking skills. Gagawin ko po ay ang pagluluto. Dahil dito, malalaman natin ang consistency. Dahil sa pagluluto, kailangan natin ng consistency. Hindi kailangan ng super alat, hindi kailangan ng super tamis, kailangan balance. So, ang gagawin ko para ma-impress ka lalo ay paglulutuan ka. Dahil dun makikita ang consistency and kung gaano ko ka-willing
to cook for you. Ay, talagang ilalaban niya. Ilalaban niya ang pagluluto. Talagang fineflex niya. Feeling ko masarap magluto si Maria talaga, no? Luto po kaya, no? Oo, di ba, Luto. Kish? I can do Total. everything, pero Sorry, everything. Bakit? I can do May both. aangal ba? Everything but ang specialty ko po ay chicken wings. chicken wings. Ano bang pamamaraan ng chicken wings yan? Ng pagpiprito, may ways ka ba na Meron special? Ah, talaga? Actually, kapag nagluluto ako ng chicken wings, more on ano po siya? More on oil? Ganon. Lunod siya sa oil. Grabe More pagmamahal on yan. babad. Marinate talaga. Marinated. Ima-marinate mo. Marinated. Gano'ng katagal ang tamang pagmamarinate? For me, 24 hours sa chicken. 24 Mahirap kasi mahirap lumasa sa chicken yung flavor na i-add mo, kaya kailangan. Anong flavor ang the best na ginagawa mo? Siyempre, hindi na tayo lalayo. Patis. Ay, patis. Taray, no. Gusto ko yung patis flavor. Patis flavor na lunod sa oil. Tapos yung oil hihigo. Sarap. Oy, pero ginawang soup yung oil. Sige, hindi ko alam kung makolesterol ka dyan or ano. Pero ano ha, yun ang pineflex mo talaga pagluluto. Opo. Okay, sige. Thank you so much sa ating Cupid number 1. Tingnan nga natin kung anong say ng ating Cupid number 2, Arneline. Sa akin, kung anong gusto niyang gawin sa araw na yun, willing akong gawin kasama. Basta kasama siya. Kung gusto niyang umakyat ng bundok, basta kasama siya. Gagawin ko. Kung gusto niyang kumain lang kami dun ng fishball kikiam, quick break, okay lang. Oo. Okay lang, basta kasama siya. Kasi naniniwala ako na it's not about the place, it's about the person. Ay, ginalingan ang sagot. Ginalingan. Oo. Pero totoo, no? Minsan kasi kahit ang simple-simple ng ginagawa nyo, minsan nga kahit nanonood lang kayo sa maliit na laptop or sa cellphone, pero parang ang special pag kasama mo yung special na tao. Exactly. Diba nga? Ginalingan naman ng ating mga cupids ang mga kasagutan na yan. Oo. Nagamit nyo na ba yung mga linyahan na yan sa iba? Hindi pa, ngayon pa lang. Parang, talaga ha? Hindi, sure lang natin kay Kish kasi baka nagamit nyo na yan. Hindi pa, kay Kish Hindi pa. Pero ano namang say ng ating heart hunter sa mga ganyang sagutan, Kish? Naguguluhan ako ngayon. Ganito pala yung pakiramdam. Nalilito. Puso ko'y nalilito. Pero, ang sarap pala sa pakiramdam, no, na ganito. Wow. Nagdrama pa rin. Nagdrama ka pa. Ikaw Pero, talaga. nakakilig naman yung paglulutuan. Na-appreciate ko rin yun. Kasi iba talaga yung pag nilulutuan ka, tapos binubusog ka sa pagmamahal. Busugin ka ba naman sa patis? Ewan Patis, ko na, hindi oo. ka At kumain lang. nakababad sa Diba? mantika, ganyan. At the same time naman yung pagpupunta rin sa mga iba't ibang lugar. Kasi hindi naman lahat ng trip mo, trip din ng iba eh. Diba? Yes. So, tara sa Sikihor tayo. Wow! sorry. Pero ito, ano ba yung love language mo talaga, Kish? Love language. Yung ano mo ha, yung giving mo and then yung receiving. Let's start with giving. Giving ko siguro, quality time. Okay. Tapos, siguro... Yun yung gusto mong ibigay sa kanya. Oo, quality time. Tapos, yun yung acts of service. Mhm. Then, yung gifts. Gifts, oo. yun. Tapos, yung receiving ko, siguro, physical touch. Oo. Physical touch. Saan mo itatouch? Physical touch. So yun lang, okay ka na doon. Oo, okay na yun. Kasi kung lahat parang sobra naman. Abuso na. Oo. So physical touch, Physical okay ka na doon. Basta mapunuan yun. Parang kahit ngayon simpleng, alam mo yung nakadikit lang kayo ng gano'n. Oo. Tapos Iba di yung kayo maramdaman nag-uusap. mo siya, yung presence Yung warmth niya. Yes. Kasi ganun importante yun, mga kapatid, na parang dapat alam yung yung love language. Kasi kailangan napupunuan yun. Kasi minsan pagka hindi nyo alam, yung simula pa lang ng ng relasyon nyo, tapos hindi nyo alam kung ano ba yung pupunuan ko. 'Di ba? Parang Alin dun? dapat malinaw yun, 'di ba? So eto, tanungin natin si Doc. Doc, ano namang tingin nyo, Doc, sa mga sagutan ng ating mga cupids? Ginalingan eh. Okay, sobra nga eh, sobra. Anyway, just to give you an insight also, Ana, ganito siya. May mga experiments kasi before na sinasabi na paano mo malalaman na yung mga kababaihan daw ay yung talagang nagagayuma.
Ay. Dun sa mga yung nagagayuman ng hindi kinakailangan gayumahin. Nagkaroon sila ng experiment kasi 'di ba naalala mo na discuss natin before ang pheromones. Naglatag sila ng mga different t-shirt ng mga kalalakihan, tapos inamoy ng mga babae. Tapos from there, dun mo malalaman kung sino mai-inlove dun sa amoy ng t-shirt. Ay, ganun. Yes. Kasi, Wow. remember, ang pheromones, bodily fluids yan eh. So, yung pawis, kung ano man yung nandyan, mukhang may amoy talaga na hindi or mabango, dun mo magugulat ka, yan ang talagang himala ng pag-ibig. Nai-inlove. Ay, ang taray, ha? Nai-inlove dahil dun lang sa amoy na yon. Pero sa akin, siguro, anong pinaka-importante, for you to be able to love someone is to see a miracle invisible to others. Kasi, syempre, pag na-in-love ka, tapos hindi nila naintindihan bakit mo na mahal yung taong yan? Totoo. Regardless kung anong itsura niya, parang, sigurado ka, mahal mo yan, di ba? Ang dami nagtatanong, ang daming nagka-question. Pero yun na nga sinasabi natin, the miracle of love, yung hindi nyo nakikita ng ibang tao, pero ako nakita ko yun. Parang ganon. Ganda, So, no? siguro nakita ni Kish na sinabi nga niya before, he used to love people na mas older sa kanya. Pero, ano ba yun? Parang sasabihin ng iba, talaga? Ang bata-bata mo pa ganito eh. Pero siguro, yun yung sasabihin natin, the greatest love is always a miracle for that matter. Dahil kasi naintindihan niya kung ano talaga yung essence ng pagmamahal. Ang ganda nun, Doc Camille, ha? Oo. Ibig sabihin, may nakikita ako sa kanya na ako lang nakakakita, kaya nagustuhan ko siya. Yes. Ang ganda. O, di ba nga? Mga ka-matchmate, thank you so much, Doc Camila, ha? Pero eto na nga po, ang pinakahihintay natin. This is it. Really? Is it? Is it? Yes, Kish. Sino ba ang napili mong ka-match? Pero syempre, nalilito. Ayan, ha? Miss Universe pala to. Miss Universe. Pero ito, syempre, bago mo sabihin kung sinong Cupid ba yan, dapat sabihin mo muna kung bakit siya yung napili mo. Okay? Sige, go ahead. Actually, nahirapan talaga ako kasi ang gaganda talaga ng mga sagot nila. At kung titingnan naman natin, pareha silang maganda. Di ba? Totoo yan. Pero isa lang talaga ang pwedeng manaig. Wow! Wow, taray, oh. Pero itong pipiliin ko kasi siguro, feel ko magva-vibe kami. Gawa nga ng parang marunong, sa sagot niya parang pwede niya akong pakisamahan sa mga trip or mga nais kong gawin sa buhay. At ano pa ba? Dahil siguro yung isang factor kasi yung napili niyang kanta ay tungkol sa pagngiti. O, di ba nalito kayo? Dalawa Nalito sila kayo. nakangiti. Parehas yun. Parehas yun. Ewan ko, maulaan nyo agad. Kasi hindi ko diba? pwede ibigay lahat. Mamaya pa natin sasabihin. Pero, ayun, yun lang muna as of now. So yun na. Parang may idea na kayo mga kapatid ha kung sino nga kaya ang napili. Kaya naman eto na, wag na nating patagalin. Ang napiling Heart Hunter. Ay, sorry na. Mali-mali pa. Ang napiling Cupid ng ating Heart Hunter ay si... Doc Cams. Ay! Si Doc Camille. Si Doc Cams pala. Mag-vibe kami ni Doc eh. Oh, feeling ko. Hindi, ito. Candidate number Suspense eh. 2. 2! Congratulations! O, di ba nga, ang napili niya ay si Arneline. Congratulations sa ating Cupid number 2. O, di ba nga? Pero syempre, thank you so much sa ating Cupid number 1 na si Maria. Ano naman? Ang say mo, of course, sa kanilang dalawa. I hope na you will get through kayong dalawa. And malay nyo. Malay nyo. Di ba? Malay nyo. May himala. Di ba nga? And syempre, thank you so much once again, Maria, for joining us
And of course, ano namang ang message ni Arneline for Kish? Let's go. Ayun, sana magka-banding pa, sa mga in the future. And ayun, sana magkaroon pa ng connection. Connection talaga. Ayun lang. And sana na maging successful ka pa sa career mo. And sa mga susunod pang mga magiging career. Sweet mo naman. Nandito lang ako para sumuport. Huwag ka ganyan. Ay, huwag ka ganyan. Wait lang. Pero eto, thank you so much sa ating Cupid, number 2. Arneline, ano naman say ni Kitch para kay Arneline? Gaya nga ng sabi mo, sana mabuo yung connection. At sana makasama kita sa mga susunod na mga araw. Pag libre ka lang, yan. Message mo lang ako. At sana napasaya kita sa mga moment na to. At sana next time kompletuin mo rin naman yung kanta mo sa akin. Medyo nabitin ako. Pag kunyari mga magle-late calls tayo. Calls agad! Sana Ay, ganun. Tsaka sana huwag kang tumulad sa kanila. Yung mga sa akin. Ay, joke lang. May hugot. Ayun, yun lang. Salamat. Salamat din. God gave me you. Ay, Pasok! God gave me you! Nakakaloka. Uy, pero nakakatuwa ha. Parang it only shows na parang na-enjoy nyo talaga itong getting to know, parang makahanap ng bagong inspirasyon, ganun. Charot. Hindi, pero nakakatuwa naman ang ating episode and sana na-enjoy din yan ng ating mga kapatid. Kaya naman, thank you so much once again sa ating Heart Hunter Kish. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. And of course, sa ating Cupids na si Maria and Arneline, maraming salamat dahil game na game kayo. Oo. And of course, kay Doc Camille, na ang dami nating napupulot talaga. number 1. Sunday. Thank you so much. At syempre po, mga kapatid, ang ating episode today ay hatid pa rin ng ating Sulit TV para sa sulit na panonood. Thank you so much, Sulit TV! Ayan. At syempre, Kish, eto na, imbitahan mo na ang ating mga kapatid. Go! Ayun, maraming salamat, DJ Ana, at sa ating Matchmade team para sa pag-imbita sa akin. Sana nag-enjoy kayo at sa mga nanonood, sana nag-enjoy din kayo, pati rin sa ating mga guests. At ayun, eto na nga, abangan nyo rin po kami sa Ang Himala ni Nino. Sa TV5 lang po yan. Ako po ay isang tricycle driver dito na si B-Boy. Ako ay parte ng community na tinatawag na Bukhang Liwayway at magiging kaibigan ni Nino. At magbibigay inspirasyon din sa akin sa mga susunod na kwento niya. Makakasama rin po natin dito si Zion Cruz, Miss Kay Brosas, Sir Freddie Webb, at Cedric Juan at marami pang talented actors na makakasama natin dito. Abangan nyo po yan ngayong September. Dito lang sa TV5 sa September 30. Bago po ito mag-Eat Bulaga, 11:15 a.m. Takits po tayo dyan. Yay! Thank you so much, Kish. Naku, abangan natin yan. Susuportahan natin yan. At syempre, mga kapatid, dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Abangan ang susunod na episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Dito lamang yan sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa Totoo at sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Nakasama nyo nga po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Matchmade. Maraming salamat. I love you so much.